Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Lian's person-over voice. Todong ngisi ako ngayon habang nagsuserve ng alak sa mga customers ko na mga mukhang lasing na. Ayos lang dahil halos magkanda simut na ang dala nilang pera at tsak tuwang-tuwa na naman ang boss ko. Napapagabi-gabi kami ngayon dito sa bar dahil sa iyong magandang binibini. Sabat ng isang mukhang sabog na sa alak. Iba ka talaga, nakakagigil. Parang nauulol pa ang sabi ng isang mukhang tikbalang. Siyempre, basta para sa inyo. Kaya huwag kayong absent dito para naman matuwa ang boss ko at laki ng sweldo ko, lalo na't may 7 akong anak. Balukong sagot sa mga ito. Gusto mo dagdagan natin yung anak mo ng 5 pa para 1 dosena? Epal na sagot ng lalaking mukhang unggoy. Sige, pag-iisipan ko yan. O sige, doon na muna ako sa kabila ha. Pakalasing lang kayo hanggang sa mamatay kayo. Sigaw ko sa mga ito na ikinatawa ng mga gunggong. Nilayasan ko na mga ito dahil nakakasura na ang mga hilatsya ng mga pagmumuka. Pumunta ako sa banyo para umihi. Sa 1 linggo ko dito bilang waitress sa pipitsuging bar ay na-enjoy ko naman. Ibang adventure kasi ang trip ng aking kaisipan. Hindi naman ako naghihirap dahil anak ako na isa sa bilyonaryo dito sa bansa at mayamang negosyante. Imbis na nakaupo ako sa aking opisina at pumirma ng mga papeles, ay iniba ko ang direksyon ng aking buhay. Wala lang, trip ko lang. Nakapagtrabaho naman ako sa kumpanya ng magulang ko after kong makagraduate ng business administration at inabot ako ng 4 na taon. Pero isang araw ay bigla akong nabagot. Mas gusto ko magtrabaho ng mas challenging. Alam ko ang disappointed nila mom and dad. Pero nangako ako sa kanila. Kapag nagsawa ako ay babalik din ako. Gusto ko lang kasi ng trabaho na mas mababa tulad ng iba. Kung hindi ko naman kaya, tiyak balik agad ako sa aking magulang. Isa pa itong kakambal ko na si Lander na ayaw humawak ng ballpen at umupo sa harap ng computer. Ito ang mas kailangan ni Daddy. Mas gustong humawak nito ng baril dahil nag-aral ito ng criminology at nakagraduate ng cum laude. Ngunit naglaho na parang bula ng 2 taon. Halos mabaliw si Mommy sa kakaiyak dahil walang bakas na umalis ito. Naging missing siya ng 2 taon kaya noong panahon na iyon kahit hindi ko gusto ay ako ang naging katuwang ni Dad sa kumpanya. Matapos ang 2 taon ay biglang umuwi si Lander na mukhang abo sayap ang itsura. Nagmukha kasi itong matandang ermitanyo sa haba ng balbas at buhok. Halos sumpain ito ni Mommy pero si Ugok, ang sagot niya lang ay nag-Saudi lang daw para maiba daw ang buhay niya bago sumabak bilang pulis at ngayon kabilang na sa NBI. Alam ko na frustrated ang mga magulang namin ni Lander sa amin pero hindi naman nila kami pinipilit hanggat wala kaming ginagawang labag. Hindi din ako masyadong nababahala dahil ipapasa na kay Lander ang kumpanya. Ako naman ay trip lang magtrabaho. Pag hindi ko na feel ay nilalayasan ko na. 1 buwan lang ata ang pinakamatagal kong pinasukan at very proud na ako niyan syempre. Sa dami ko ba namang nakakaaway, natural walang magtatagal na trabaho sa akin. Kaya itong bar na ito ay talagang na-enjoy ko. Dahil bukod sa masaya ay puro inuman ng mga mukhang palaka kahit 1 linggo pa lamang ako dito. May mga bouncer din kami kaya hindi kami basta-basta mababastos kahit ang suot namin ay halos kakapiranggot lang. Gusto ko pa nga ang ganito. Wala pang nakakaalam na dito ako nagtatrabaho kahit ang mga kaibigan ko sa bahay ay wala, lalo na ang pamilya ko. Baka makurot ako sa singit ni Mommy. Saka ko nasasabihin pag umalis na ako. Pabalik na ako sa may counter ng may sumigaw. Pulis kami! Dumaba kayo! Sigaw sa kung saan at biglang nagsigawan ng mga tao sa taranta at nagtakbuhan. Ang iba ay dumapa. Ang iba naman ay nagtago sa kung saan, sa takot. Ako naman ay napanganga na lang. Imbis na matakot ay parang na-enjoy ko pa ang pangyayari. Wow, ganito pala ang may hulihan. Bulong ko na parang nasisiyahan pa. Lian, halika
magtago tayo. Hila sa akin ni Karen na kasamahan ko ding waitress. Ayoko, manonood muna ako. Nasisiraan ka na ba? Gusto mo ba mahuli tayo ng mga pulis? Tarantang sabi nito sa akin. Sige, ikaw na lang. Mag-enjoy muna ako dito. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga sa buhay mo. Asik nito at mabilis pa sa alas 4 itong tumakbo papuntang exit. Ako naman ay imbis na matakot ay naglakad pa ako sa mas marami mga tao na pinagdadadakip. Nagulat ako nang may tumutok sa aking baril. Isama mo siya. Sigaw ng matabang pulis. Napataas ang isang kilay ko at akmang sasagot nang may humila sa kamay ko. Sobrang higpit noon at halos kalad ka rin ako habang naglalakad. Hindi ko makita mukha ng kung sinong Herodes na ito dahil madilim at nauuna itong maglakad. Saktong nasa pintuan kami palabas ay binitawan ang kanang braso ko at bago pa ako makasalita dito ay napatingin ako sa aking harapan. Ganoon na lang ang gulat ko at halos ikalaki ng mga mata ko kung sino ngayon ang nasa harapan ko. Si Lander, nakakambal ko. Napatingin ako sa lalaking humawak ng braso ko at biglang naglaho ito. Lilian! Dumadagundong nitong boses na halos ikapikit ng aking mga mata. Paktay na ako. Sigaw ng aking utak. Oh, kapatid, nandito ka pala. Kunwari, natatawa ko pero sa totoo lang ay halos manginig na ang mga tuhod ko. What the hell are you doing here? Singhal nito sa akin at pinasadahan ako ng tingin sa buong katawan at napapikit ito at napapailing. Dito ka nagtatrabaho? Ano bang pumasok sa kukote mo, Lian? Kulang na lang ay ibalibag ako nito sa galit. Wala lang. Trip ko lang maka-experience ng ganitong trabaho. Mahina akong sabi. Shit, wala ka talagang kadala-dala. Hinubad nito ang suot na leather jacket at ipinasuot sa akin. Nakita ko pa ang 2 baril nito na nakasuksok sa magkabilang bewang nito. Hindi na ako nakasagot nang hilahin ang braso ko at kalad ka rin papunta sa kotse nitong nakapark. Huwag kang lalabas dito, Lian. Malalaman ito ni ng mom and dad. Sabay bukas ng kotse sa passenger seat at pinapasok ako at maya-maya pa ay binalibag na nito ang pintuan ng kotse. Ako naman ay wala nang nagawa dahil pag umuwi ako ng bahay ay gigisahin ako ng sermon. Inayos ko na lang ang aking sarili at napatingin sa labas ng kotse. Nakita ko si Lander na seryoso ang mukha dahil magkasalubong ang mga kilay. Kausap nito ang kasinlaki at kasintikas ng kapatid ko. Narealize ko na lang na ito ang lalaking humawak sa braso ko palabas ng bar, ngunit hindi ko pa rin makita ang mukha. Matapos nila mag-usap ay bumalik si Lander at sumakay na. Maya-maya pa ay pinandar na nito ang sasakyan. Pinilit ko na lang matulog muna para magkaroon ng maraming lakas pag-uwi dahil na sermon ang aking aabutin. Matapos ang nangyari sa akin 1 linggo na lumipas ay pinarusahan ako ni mom and dad. Dahil ko pa ang teenager dahil grounded ako. Pinagbawalan muna ako lumabas ng aming mansyon. Hindi rin ako pwedeng umuwi sa aming bahay kasama ng aking mga kaibigan. Walang katapusan ba naman nila ako sermonan? Nakakatulog na nga lang ako kung minsan sa kanilang kakatalak sa akin. Asar na naman ako sa aking kakambal na si Lander. Muntik ko na nga itong sipain dahil marunong ako sa taekwondo bilang self-defense. Ngunit sadyang mabilis ang asungot na iyon. Hindi naman ako nito pinapatulan sa aking kabaliwan kung minsan. Hindi pa man din ako sanay na hindi nakakalakwat siya. Ang sarap sana ngayong mag-party-party o mamundo kasama ang aking mga kaibigan. Pero madalas ay mga busy naman ang mga iyon. Ang tanging kapartner ko lang talaga sa aking kabaliwan ay si Aryan. Ay, mamatay ata ako sa sobrang pagka-boring. Lumabas ako sa maganda kong kwarto. Dahil ko pang anak ng prinsesa sa ganda at maayos kong silid na ako pa ang pumili para i-design ito ng mga professional na mula pa sa ibang bansa. Kahit ang kwarto ko sa bahay namin magkakaibigan ay pinasadya ko pa na sobrang ganda. Ayoko kasi ng pangit na nakikita at baka mahawa din ako at maging pangit din. Nakabuhaghag lamang ang aking buhok dahil wala akong balak na magsuklay. Suot ang red fitted sexy dress na hanggang kalahati lamang ng aking hita ang haba. Medyo labas pa ang aking cleavage. Ganito ako manamit pag gusto kong mang-asar ng tao. Daig ko pa ang nagtatrabaho sa bar. Kapag nakita na naman ako ni Daddy ay baka umatake na naman ang hypertension nito. Masyadong conservative pa naman ang pinagmula ng pamilya ko. 4 na nga sa aking pinsan ay mga madre na. Pues, ako naman ay nag-iba ng direksyon ng buhay. Gusto kong maging babaeng pakawala sa kanilang paningin. Masyado na kasi silang perfect. Dapat, lagyan naman natin ng konting spicy ang life.
Kaya laging mukha ng gurang sa akin si Lander dahil mas namumuti pa ang buhok nito sa konsumisyon sa akin. Tagtad man ito ng tattoo sa katawan ay very proud pa si Daddy sa kanya. Nang minsan gusto ko din sanang magpatato ay muntik nang himatayin si Mom nang maabutan niya akong nagpapatato. Ayaw na ayaw ni Mom na may mantsa ang makinis kong balat. Pero kay Lander ay ayos lang dahil lalaki daw ito at ako ay babae. Hindi ko alam kung anong problema sa ganoon. Hinayaan ko na lang at sinunod ko dahil puro verse na lang ng Bible ang binabato nito sa akin. Iba talaga pag maganda. Ang daming reklamo ng kapaligiran. Good morning, madlang people! Agaw pansin ko sa mga ito. Napatigil sa pagkain ng 3 pares ng mga mata sa akin. Si Daddy na kulang na lang magdugtong ng tuluyan ng mga kilay nito. Kasabay ang sobrang daming wrinkles nito sa noo. Si Mommy naman na napaawang na lang ang bibig sa sobrang gulat. Sabay pa nila akong tiningnan na para bang isa akong diwata. Habang si Lander naman ay poker face lang ang muka habang ngumunguya. Lumapit ako sa mga ito tinalikan sa pisngi. Si Lander naman ay nakaready agad ang kamao nito sa akin. Ayaw na ayaw kasi nitong hinahalikan ko sa pisngi. Feeling pogi ang asungot. Inirapan ko na lamang ito. Mabilis na lumapit ang 2 kasambahay para lagyan ng pagkain ang aking pinggan. Tahimik lamang kaming kumakain hanggang sa nagsalita si Mom. Anak, sa susunod na kakain tayo mag-ayos ka naman ng pananamit. Diyos ko naman bata ka. Mahinang pananermon ni Mom. Dad, can I stay in my friend's house? Tanong ko kay Daddy at hindi pinansin ang pananermon ni Mom. Tumigil sa pagkain si Dad at tiningnan ako. Hindi ko alam kung bakit nakikitira ka pa sa bahay ng mga kaibigan mo, Lian. May sarili kang bahay at pamilyang mauuwian pero mas pinipili mo pa ang mga kaibigan mo. May halong pagtatampo na salita ni Daddy. Dad, mukhang maninermon si Daddy at ilang beses na nila akong paulit-ulit na tinanong sa mga bagay na iyon. At paulit-ulit din akong sumasagot ng ganoon. Hindi ko alam pero siguro dahil parehas na silang senior ngayon ni Mommy. Hayaan niyo na po siya, Dad. Matanda na yan. Huwag na lang siyang gagawa ng labag sa batas. Biglang singit ni Lander na ikinasama ko ng tingin dito. Epal talaga itong kakambal ko kahit na kailan. Epal ka? Asar ko dito. Ipagdasal niyo na lang Mom and Dad na magkanobyo yan ng matino. Yung tipong kayang i-handle ang kanyang kapraningan sa buhay. Lalo na at magpermis sa bahay at matuto sa gawaing bahay. Dagdag pa ng asungot kong kambal na mahilig sumipsip sa aming magulang. Nanggigigil na hinawakan ko ang tinidor at dinuro ito gamit noon. Gusto mo talagang samain sa akin? Napipikon ko salita sa mapang-asar kong kapatid. Enough! Malakas na boses ni Mommy. Payagan niyo na po ako, Mom. Doon lang ako sa bahay, promise. Ang boring kasi dito. At least doon, sa amin, marami akong kaibigan. Pagmamaktol ko. Basta, ipangako mo na hindi ka na magtatrabaho sa kung saan-saan. Lian. Sagot ni Mommy. Biglang nagluwanag ang aking mukha. I promise. Nagbaw pa ako at pumalakpak sa sobrang kasiyahan. Ihatid mong kapatid mo, Lander, bago ka pumasok. Utos ni Daddy. Why me? Busangot na mukha nito habang humihigop ng kape. Dahil hindi iyan makakahawak ng maribala starting today. Maang na napatitig ako kay Daddy. No way, Dad. Yes, you do. Or I'll change my mind and you will stay here for good. Pinal na sagot nito. Masamang tingin ang ginawa ko kay Lander nang umisi ito nang nakakaloko. Labang man sa loob ay ayos na din kaysa maburyong ako dito. Matapos ang 2 linggo ko na pananatili dito sa bahay kasama ng aking mga kaibigan ay bumalik na naman ang aking pagkabaliw. Walang araw na hindi kami nagsasaya ng aking mga kaibigan, lalo na kung walang mga pasok ang mga ito. Mas madalas na maiwan kaming 2 ni Aryan, kaya kung saan-saan kaming lupalop lumalayas. Palagi ko itong hinihila para lang sumama dahil dakilang tamad ito, lalo na sa tuwing may lakad kami. Mas gusto kasi nitong nakaupo habang nagsusulat sa ginagawa nitong libro. Kung hindi ko pa ito ililibre ay hindi ito sasama. Ano Beshi, tara na! Pagyayaya ko kay Aryan nang makabihis na ako ng ubod ng sexy. Gusto ko kasi lagi maganda at sexy at wala akong pake sa sasabihin ng iba. At kung mabastos man ako ay kayang-kaya kong basagin ang kanilang mga pangit na pagmumukha. Ikaw na lang, Beshi. Kailangan ko na ito matapos. Araw-araw na lang tayo lumalabas. Hindi ka pa ba napapagod?
Simangot na mukha nito sa akin habang nakaupo sa carpet at nakaharap sa laptop nito. Bilis na, pabayaran kong araw mo. Mayabang kong pamimilit dito. Kahit bayaran mo ako, kukunin ko lang yung pera mo at ipagpapatuloy ko pa rin ang pagsusulat ko. Ay, grabe siya. Tinirayan lamang ako nito. Pasalubong ko ha, don't forget. Pahabol pa nito sa akin, inirapan ko ito. Tse? Sabay talikod. Narinig ko pa ang pagtawa ng kaibigan kong iyon. Sumakay na ako ng taxi. Ewan ko ba, ang hilig kong lumayas. Sabi nga nila ay baka may nunal ako sa paa dahil hindi ako mapermi sa isang lugar. But no, wala akong nunal sa paa dahil ang nunal ko ay nakatago malapit sa aking singit. Natatawa na lamang ako sa isiping iyon. Nang makababa ay naglakad-lakad ako para sa mga boutiques. Mahilig ako mag-window shopping. Pag trip ko ang mga bagong labas ay automatic na bibilhin ko iyon. Lumabas ako nang wala akong magustuhan dahil parang mga boring ang style at pati kulay. Kaya naglakad-lakad ako at tumingin-tingin. Muntik pa ako matumba nang may nilalang na bumunggo sa aking harapan. What the hell? Asar ko sa kung sinong Herodes ang bumangga sa akin. Ang lawak-lawak ng daan, talagang binunggo ako. Maldita ako napalingon sa malaking tao na lumagpas sa akin. Nakasuot ito ng white polo shirt at maong pants na itim habang nakasuot ng sombrerong itim. Nagpupuyos ang aking dibdib nang hindi man lang ito nagsorry sa akin at nilagpasan pa ako na para bang walang nangyari. Hoy! Malakas kong tawag dito na kaagad na nagsilingo na ng ibang mga tao. Pero parang walang narinig ang lalaking siraulo at mabilis lamang na sumakay ito sa kanyang mamahaling itim na kotse at pinaandar iyon. Animal ka! Malaman ko lang kung sino ka, pipilayan kitang gunggong ka. Malakas kong hiyaw. Wala akong pakialam kung nakakaagaw ako ng atensyon. Asar na naglakad na lamang ako para makalayo-layo. Dapat pala ay hindi na lang ako lumabas ng bahay. Hindi pa ako mabubuisit ng ganito. Sa kakalakad ko ay may nakita kong restaurant. Pumasok ako para kumain. Stress reliever ko talaga ang kumain. Nasa kalagitnaan ako ng kinakain nang may mapansin ako nakadikit sa wall glass kung saan ako kumakain. Hiring, waitress. Oh, parang nagningning ang aking mga mata. Parang gusto ko na namang makasubok ng panibagong adventure matapos ang ilang linggo na nangyari sa akin sa bar. Matapos kong kumain ay lumapit ako sa manager. Yes po, madam. Mabait na sagot nito. Gusto kong magtrabaho dito. Pag-uutos ko dito. Para itong na-shock sa aking sinabi. Hinagod muna nito ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Parang ayaw maniwala. Ilang minuto muna itong natigilan bago nagsalita. Sure po kayo, madam? Parang hindi po bagay sa inyo dahil mukha po kayong tagapagmana. Parang nahihiya nitong salita. No, just accept me, please. Hiring kayo kaya pumayag ka na. I'll send you my resume later. Apurado ko dito. Madam, ano po kasi? Secret ang natin ito, okay? Basta bukas dito na ako magtatrabaho agad. Pang-uutos ko dito. Pero madam, tawag nito sa akin. Huwag ka na kumontra kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Sabay talikod ko dito. Wala akong pakialam kung ako pa ang masusunod dahil pag trip ko talaga magtrabaho ay gugustuhin ko. Kaya marami ang nagagalit sa ugali kong ito at wala akong pakialam sa kanilang nararamdaman at baka masapak ko lang sila. Saktong magpapara na ako ng taxi na may isang kotseng itim ang huminto sa aking harapan. Napatikwas ang maganda kong kilay sa kung sino mambaliw ang pumarada sa aking harapan. Nanggigigil na niliyasan ko ito sa aking harapan. Ayoko ma-stress ngayon dahil may trabaho na ako bukas. Pero mukhang mapang-asar ang driver ng kung sino mang siraulo na ito dahil sinundan pa talaga ako. Kaya nag-ready na ako. Once na gumawa ng kagaguhan itong nasa loob ng sasakyan na ito, ay uubusin ko talaga ang laman ng aking spray sa mukha nito hanggang sa matigok ito. Ito lang ang pang self-defense na meron ako ngayon sa bag. Dahil nakahold ang 2 kong baril sa mansyon, ayaw ipagamit sa akin ni Daddy. Pero nagulat ako nang bumukas ang pinto at niluwa ang lalaki na pamilyar sa akin. Ito ang lalaking bumangga sa akin kanina. Phew! Sagaw ko dito. Nagulat ako ng paharap na lumapit ito sa akin. Napaawang na lamang ang aking bibig nang makita ko ang gwapong nilalang na nasa aking harapan ngayon. Napatingala pa ako sa sobrang tangkad nito. Biglang tumibok ng malakas ang aking puso nang tumingin ito sa aking mga mata na para bang hinahalukay ang aking buong katawan. Me?
Malaki at buong-buo ang boses nito na kay suwabe sa pandinig. Takte, dahil first time na humanga ako sa boses ng isang lalaki. Ilang sandali pa akong natigagal bago sumagot. Tumikhim muna ako. Yes! Phew! Didn't know you? May pagkaarugante nitong tanong. Sinuri pa ako nito mula ulo hanggang paa. Pwes, ako lang naman ang binagga mo kanina. Asik ko dito. What? Me? Parang nagtataka pa ang mukha nito. Nawala ang paghanga ko sa nilalang na ito at napalitan ng pagkaasar. Wow, may amnesia ka pa pala? Or should I say, gago ka lang talaga? Asar ko dito. Wag lang ako nitong pinaglololo ko at baka magka-black eye ito sa akin. Kumunot ang noo ng gwapong mukha ng nasa harapan ko. Hindi ako manghuhula pero hindi ko gusto ang paraan ng tingin nito sa akin. I don't know what you say. Magsasalita pa sana ako nang may tumawag sa hawak nitong phone. Yes, buddy. I'm already here. Yes, I see her. No, not really. But don't worry, I can handle her. Trust me. Pinatay na nito ang tawag at humarap muli sa akin. Miss, I'm sorry kung ano man yung ikinagagalit mo. See, I'm a busy person. Ipinakita pa nito ang hawak na cellphone. Tumikwas na lamang isang kilay ko at tinarayan ito. Sa tingin ko ay may katagpo itong babae base na rin sa aking narinig sa katawagan nito. I don't care. Asik ko dito at manlalayasan na ito nang magsalita ito. By the way, I'm Drake from Angor. But you can call me Drake or whatever names you like. Sabay lahad ng kamay nito sa akin at gusto pang makapag-shake hands. I don't care who the hell is you. At hindi ako may paghawakan ng kamay sa kung sinong pangit lang like you. At baka magka-virus pa ako. Mataray kong sagot dito at tinalikuran na ito. Mabilis ako nakapara ng taxi nang may dumaan. Nang makapasok ay isasarado ko na sana ang pintuan ng taxi nang may pumigil noon. Marahas ako napatingala dahil ang laking mayabang lang naman ang pumigil sa pintuan ng kotse. What? Galit na ani ko dito. Ingat sa pag-uwi. Lian Griffer. Sabay kindat nito sa akin. Napaawang na lamang ang aking bibig sa sobrang pagkagulat. Hindi ko na namalayan na isanarado na pala nitong pintuan ng kotse. Napansin ko na lang na nakauwi na ako sa bahay ng aking mga kaibigan ng tulala pa rin. Buong 1,000 tuloy ang ibinayad ko nang hindi ko na kinukuha ang sukli. Maaga pa lang ay nakagayak na ako, kahit na napuyat ako sa kakaisip ng tagpong iyon mula pa kahapon. Ang lalaking gwapo sana ay ubod naman ng yabang sa katawan. Mabuti na lamang at maaga pa rin akong gumising para maghanda sa sarili. Dahil ito na ulit ang first day ko sa work ay dapat ako maganda. Hindi naman pwedeng pangit ako nagtatrabaho bilang waitress. 6:00 pa lang naman ng umaga kaya marami pa akong time at alam ko naman na 8:00 ng umaga ang opening ng cafeteria. Pagbaba ko ng hagdan, naamoy ko na ang mabangong daing. Parang gusto na magwala ng mga dragon sa tiyan ko. Ang besyo ko talaga, nagluto na naman ng masarap na breakfast. Saktong pagpasok ko ng kusina ay sabay-sabay na nagsitinginan ang lahat ng mga kaibigan ko. Magsisipasok na rin kasi ang mga ito sa trabaho kaya maaga din ang mga gising. Pero lang kay Aryan. Halata ang gulat sa mga mukha ng mga ito. Halatang hindi talaga makapaniwala sa ganda ko. Iba talaga ang ganda ko kasi. Good morning mga be! Nakangisi ko sa lahat. Seryoso ang tabas ng mga mukha ng mga ito na nakatingin sa akin. Ako naman ay tumabi kay Grace at parang prinsesa na umupo. Saan ang lakad mo? Kunot noong tanong ni Mika sa akin habang humihigop ng mainit na kape. Dapat tulog ka pa ngayon Lukot ang mukha ni Aryan na pinasadahan pa ako ng tingin. Ako naman ay maarteng kumain. Ang sarap ng sangag at pritong daing na may sausawan pa. I'm going to work. Taas kilay ko pa at sabay maarteng inilagay sa likod ng tenga ang buhok na nakatikwas. What? Saan te? Anong work? Matindong trabaho ba yan? Payag ang magulang mo? Sunod-sunod na mga katanungan ang lumipad sa hangin. Gusto kong matawa sa mga kaibigan ko na para bang isang himala na makakapagtrabaho na ako. Bahala ko na kasi mag-asawa kaya magtatrabaho na ako. Sabay ngisi ko sa mga ito. Bakit? Naghihirap na ba kayo? Nakangiwing tanong ni Aryan sa akin. Lian, parang nakakatakot yung papasukin mo. Salita ni Tanya habang umunguya. Nope, matino to. Kung gusto niyo puntahan niyo ako at ililibre ko pa kayo. Mayabang kong sagot.
Ano bang work mo, te? Tanong ni Hana. I'm going to be a goddess, sexy, hot waitress. Kibit balikat ko sabay higop ng kape. Napawang ang bibig ng mga kaibigan ko. Saan naman yan, Aber? Siguraduhin mo lang na legal yan dahil kung hindi, ako na mismo ang huhuli doon. Babala ni Mika. Grabe siya. Diyan lang ako sa alabang, sabay sikat na cafeteria. Pinanlakihan ko ng mga mata si Mika. Ang tindi talaga nitong si Beshi. Palaging may pananakot. Anong pangalan ng cafeteria? Tanong ni Grace. May business din kasing cafeteria itong si Grace at dito lang sa QC. Prim Coffee? Prim Coffee ata yun? Hindi ko sure. Nagkibit balikat ako. Wala naman akong pake kasi kung sino man ang owner ng pagtatrabahuhan ko. Basta trip ko magtrabaho ay papasukin ko. Lalayasan ko din naman kapag nagsawa na ako. Hindi mo sure? Nakatikwas ang kilay ni Aryan. Prim Coffee? Sounds familiar. Singit ni Mika na parang nag-iisip pa. Ako naman ay napa-smith sa sinabi ni Mika. Palagi na lang kasi itong may alam or pamilyar sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam dahil ba sa klase ng trabaho nito kaya halos lahat ay alam nito. Alam mo? Tanong ko. Mika shrugged her shoulders. Basta, it sounds familiar. Matapos ng agahan namin ay kanya-kanyang ligpitan ng mga pinggan. Si Aryan ang aming mayordoma sa pamamahay at alam na nito ang mga gagawin. Sino gusto sumabay sa akin? Tanong ni Mika habang nakasakay sa Ducati nito. Mabilis na nagsiilingan ang mga ulo sina Tanya, Grace at Hana. Takot ang mga itong sumakay ng big bike ni Mika dahil ang bilis nitong magpatakbo ng motor. Hindi na te. Takot na sagot ni Hana. Tumawag na ako sa Grab, doon na lang kami. Sagot ni Tanya. Makikisabay na rin ako sa Grab. Singit ni Grace. Ako, syempre. Nakangisi ko kay Mika. Pinanliitan ako nito ng mga mata pero hindi naman na nagsalita. Umiling na lang at inihagis sa akin ang helmet na mabilis na nasa luko. Ilang saglit pa ay dumating na ang Grab na sasakyan ng tatlo naming kaibigan. Nang makasakay ang mga ito ay agad na rin kaming umalis. Sakto naman ay ang paglabas ni Aryan ng kabahayan at may bit-bit ng basurahan. Alis na kami! Sigaw ko kay Aryan. Kumaway naman ito sa amin dalawa ni Mika. Nang makaangkas ako ay pinaandar na ni Mika ang motor. Sandali, Mika. Why? Natigilan si Mika. Tingnan mo yung dalawang lalaki na nakatingin kay Aryan. Sino ba yung mga yun? Parang hindi ko gusto mga pagmamukha nila. Matalim ang mga mata ko sa dalawang tao na nakatayo na may kalayuan sa aming bahay. Nang pumasok na si Aryan sa loob ng bahay ay tumalikod naman na ang dalawang lalaki. Ang isa ay umupo sa isang kahoy na upuan at ang isa ay pumasok sa gate sa tapat ng aming bahay. Ano sa palagay mo, Beshi? Sapakin na ba natin? Tumigil ka, Lian. Ngayon lang natin napansin yan dalawa. Pero kung may kahinahinala sa dalawang tao na iyan, ako na ang bahala. Sagot ni Mika. Okay, sabi mo eh. Ilan pa sandali ay umalis na rin kami. Hindi pumayag na hindi ako ihatid ni Mika dahil gusto nitong malaman kung saan ako magtatrabaho. Supportive talaga itong si Beshi. Hindi rin naman ito nagtagal dahil nang makababa ako sa big bike nito ay ibinalik ko na sa kanya ang helmet. Hello, good morning! Malakas at masaya ang boses ko na makapasok sa entrance ng cafeteria. May tatlong nagpupunas ng lamesa ang natigilan at napatingin sa akin. Halata sa mukha ng mga ito ang pagkagulat. Ma'am, 8:00 pa pong opening. Salita ng lalaki na may hawak pang pamunas. No, I'm also an employer here. By the way, I'm introducing myself for everyone here. Nakangiti ko habang inililibot ang buong paningin sa loob ng cafeteria. Nagsilabasan ng 4 pang mga staff at kasama na rin ang lalaking manager. Halata sa mukha nito ang matinding pagkabalisa pero wala akong pakialam. Lian Griffer? Agad na lumapit ito sa akin na namumutla ang mukha. Oh, hi! Ma'am, kuwan po kasi. Halos nagkakanda utal-utal ito nang nagsalita. Why? Nakatikwas ang sangkilay ko. Parang ayokong makarinig ng negative vibes ngayon. Sasagot sana ito nang mag-ring ang hawak nitong phone kaya mabilis itong tumalikod. Ako naman ay humarap sa madla na nakangapala ngayon sa aking harapan. My name is Lian Griffer. Pagpapakilala ko sa lahat kahit hindi nila tinatanong. Ilan pang sandali ay nagpakilala din ng mga ito. Mukha namang mababait ang 7 makakasama ko.
Ang dalawang babae na sila Bea at Sita ang cashier. Nalaman ko rin na bukod sa pagiging waitress ay cashier din ang trabaho ng mga babae kapag masyado ng maraming tao. Dahil ang mga lalaki talaga ang tagapag-serve. Bumalik ang manager na si Mr. Willie Gaston pala ang pangalan. Hindi ko na kasi matandaan ito kagabi nang basta ko nalang pinadala ang resume ko sa kanilang email. Hindi na ako tinanong ng kung ano-ano pa ng manager pero mukhang balisa ito. Tinuruan naman ako ng dalawang babae para sa mga dapat kong gagawin. Binigyan din ako ng uniforme. In fairness, type ko ang ibinigay nila sa akin. Black collar shirt at maiksing black skirt na may slit pa sa magkabilang gilid at black stockings. Saktong-sakto sa aking katawan ng uniforme na parabang sinadya para sa akin. Ang sexy kong tingnan. Pinusod ko ang buhok ko at nilagyan ng hairnet.